Kaugnay pa rin ng pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasama natin dito sa studio si Attorney Dino De Leon, ang Director ng Human Rights and People Empowerment Center at alumnus ng The Hague Academy of International Law at Georgetown University Law Center. Thank you for joining us, Attorney De Leon. Thank you for making time. It's a pleasure. Magandang hapon. At maganda kasi pong mas pag-usapan to para maintindihan natin yung ding proseso ng pagdadaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, ito pong pag-aresto kay dating Pangulo, Attorney Dino, ay pre-trial. Nasa pre-trial stage pa lamang. When we say pre-trial, ano ba yung pagdadaanan? Is it the same as like yung ordinaryong korte natin dito sa bansa? So, ngayon darating siya sa ICC, di ba? Siyempre, ilalagay siya sa detention facility. Maganda yung detention facility nila doon. Kanina pinag-usapan natin. Maayos, ayos. You were there, nag-aral ka. Nag-aral ako doon. Napasok mo ba yan? Nakita mo ng in-person? Doon kami banda sa Scheveningen tumira. Beach yan. Malapit yan sa beach, no? Tapos may sarili silang kitchen, may sarili silang computer. By the way, wala lang internet connection, may sarili yang TV. Unlike yung kay Senator Laila de Lima, walang TV, walang aircon, di ba? Walang computer, walang kahit ano, walang ref, no? Ito may kitchen sila. Pwede sila magluto doon. In fact, pwede pa nga sila yung may exercise open area pa sila, no? Meron pa silang mga programs for that. So, maayos pa actually, maswerte-swerte pa. Nabanggit, may library, may spiritual room. May spiritual, at may dumarating na spiritual director. Consistently ni-inspect pa ng International Committee on the Red Cross para makita na humane ang conditions, di ba? Ikukumpara mo yan, di ba, dun sa mga taong na biktima dun sa marahas na rehimen. Maswerte pa siya. Napakaswerte. Yun ang lagi ko sinasabi. Napakaswerte. Komportable yung magiging ano niya. Trinato siya bilang tao. Tinatrato siya bilang tao. Hindi katulad ng mga pinatay na parang trinatong hindi tao na walang dignidad. No? So yun yung malaking difference dito. Tapos after nyan, dahil sabi mo kanina, pre-trial stage pa lang, magkakaroon siya initial appearance, babasahan siya ng karapatan niya doon. And then afterwards, ibabasahin sa kanya yung mga allegation sa kanya. Okay? So again, there's due process na hindi nakuha ng lahat ng mga pinatay na mahigit 30,000 sa estimate ng, or around 30,000 sa estimate ng International Criminal Court. 12,000 to 30,000 yan. No? Pagkatapos noon ay magkakaroon ng initial yung hearings to determine if the trial should continue. No? Ay, so may ganun pa. So ito ay parang mini trial, no? Kasi do sa issuance of warrant of arrest, ang inilagay lang iba yung quantum of proof required doon. Yung quantum of proof required lang doon is there is reasonable ground to believe, no? In this particular instance, ang i-determine na is there substantial evidence to believe. So mas mataas ng konti. At doon, magpa-participate na yung mga complainants, yung mga witnesses. Doon pa lang i-determine ng pre-trial chamber kung it should proceed to trial. Ito talagang may kaso. Kung may kaso. Tapos, after noon, pero for the time being, detained siya. Tapos noon, ay kung nasabi nila, okay, it should proceed to trial, tapos na ang pre-trial chamber, pupunta na talaga yung totoong judges for the case. So imagine yung ilang layers of safeguards na mapagdadaanan ni President Rodrigo Duterte na dating Pangulo na hindi, again, pinagdaanan ng lahat ng mga namatay sa war drugs. They never had their day in court. So medyo mahaba pa yung proseso. Sa aming estima, no, sana nananalangin kami na matapos ito to 3 to 4 years. Pero ang average is around 8 years na matapos ang buong trial sa ICC. Okay, kung ganyan ang pinag-uusapan nating haba, kailangan niyang manatili doon. Doon siya. Or maaari bang magkaroon ng arrangement ang ating pamahalaan na, okay, ganyang katagal at lalo na, okay, yung ang sinasabi ng kanyang mga supporters, yung kanyang kalusugan, yung kanyang edad na dapat ay nandito na. Pwede ba yun? Pero nakakulong pa rin dapat dito. Well, in-expect namin na si President Duterte doon sa initial hearing pa lang will avail of yung sinasabing interim measures. Yung interim measures, provisional, pwede kasi yung provisional, release in provisional liberty. Dahil ang gagawin nila is i-assert nila yung for humanitarian reasons. No? Sabihin nila matanda na, may sakit, pero nakapunta sa Hong Kong, nakapag-deliver ng speech. Pero ngayon, di ba, medyo may sakit na raw. Sige, sabihin natin totoo yun. No? Babalansehin pa rin yun ng ICC with
certain things, yung gravity ng offense. Tandaan natin yung gravity dito, this is the most depraved offense. Yes. It's a crime against humanity. Krimens laban sa sangkatauhan, hindi laban sa mga ordinaryong tao, mamamayan. No? Yun yung una. Pangalawa, titinala kung flight risk. Diba? So yung gravity nung ginawa niya, kung flight risk, at saka meron ba siyang ability to tamper with evidence and with the witnesses. Alam naman natin, pwede nilang takutin, makapangyarihan sila. So yun yung considerations ng ICC bago nila i-consider whether they will grant yung interim measure, no, or interim relief, which is provisional liberty, malamang hihingin na on the ground of humanitarian conditions. Okay. Who would represent him there? Kailangan, syempre, accredited sa the Netherlands. So, kukuha siya doon ng kanyang abogado. Merong mga accreditation yung ICC, no? Pero, syempre, lagi namang penultimate consideration is the right to counsel of his own choice. Okay. No? Pero may accreditation. Siyempre, kahit naman hindi ka naman experience, iilan lang kasi hindi naman tayo nagkakaroon lagi ng crimes against humanity, di ba? Kaya iilan lang rin ng experts niyan internationally. So, siyempre, mag-hire sila. Ang rinig ko nga, di ba, napunta na si Vice President Sara Duterte doon kaninang alas 7 ng umaga dahil imi-meet na yung mga abogado nila. So, may mga abogado na sila doon. Malalim naman ang balon ng mga Duterte, di ba? Mayaman sila, may influencer sila, makapangyarihan sila. Again, kayang-kaya nila mag-hire napakaraming abogado. Kumpara again dun sa lahat ng mga nabiktima ng war on drugs, di ba? Even after, hindi nga sila makakuha ng mga abogado nila. And the wheels of justice has not turned in this country. No? Ideally, hindi naman kailangan ipadala si Rodrigo Duterte sa abroad kung nag-work yung justice system natin dito, di ba? But to begin with, yung institutions natin, kung nag-work yan, hindi sana namatay 12,000 to 30,000 people, di ba? Right from the very start. So, tanggapin natin na meron tayong kakulangan at kailangan natin ng tulong. And yung international mechanisms, ang nakikita mo kasi lagi, Cheryl, di ba ngayon na sinasabi, dayuhan yan, bakit kayo umano sa mga dayuhan, sa mga puti? Hindi totoo yan, no? Ang nakalagay sa ating saligang batas, sa Article 2, Section 2, na international law forms part of the law of the land. Meaning, yung international law, according sa highest sovereign expression of the people, which is the Constitution, parte yan, atin yan. So just because we're relying on international mechanisms, hindi mo pwedeng sabihin na foreign yan kaagad dahil tayo mismo, sinabi natin, parte ng law of the land ang international law. No? So hindi pwede yung sasabihin natin, dayuhan yan, hindi, atin yan. Kasama yan sa ating safeguards na in-ensure natin as a people as reflected in the Constitution. Attorney Dino, balikan ko yung sinasabi mong timeline na nakikita natin na posibleng tumagal ng halos 8 years. Ang average, around 8 years. Average pero pwede yan matapos sa mga 3 years, depende sa number of witnesses, depende sa ano. Siyempre, I'm sure pwedeng magkaroon ng mga dilatory. Ang sana hindi mangyari yung hindi maabutan ng sintensya. Tapos maunahan ng, alam mo yun, na dahil matanda na siya, di ba? Mauulit na naman yung sasabihin ng mga tao na, wala namang conviction. Kahit na napakaraming ebidensya, wala ka nang kakatulong kasi namatay na, di ba? Pero sana, mas mabilis nila. Pero ina-expect namin around, mabilis ng 3 years, 2 to 3 years. Pero ang average talaga is around 8 years. At meron din yan, katulad ng ibang mga kaso, di ba, laging appeal ng appeal ng appeal. Ilang beses pwedeng umapila? Halos automatic yung appeal, no, sa appeals chamber. Actually, kahit ang prosecution, kung ma-dismiss yung kaso, pwedeng mag-appeal sa ICC. Pero isang beses lang. After that, ang hindi nila kinoconsider ito na violation ng double jeopardy kasi diretso siya, parang isang process lang siya, yung appeals chamber. Pagkatapos ng appeals chamber, tapos na yung kaso. Okay. Yung ating mga witnesses, yung mga nagsampa ng kaso, yung mga pamilya ng biktima, sila rin ba ay kailangan lumipad din? Paano yan? Hindi naman alam natin na very limited ang kanilang pera. Hindi naman wala silang kakayanan. Paano yun? Pag ganoon? Meron tayong mga witnesses already, no? Kaya naman nakapag-issue ng warrant of arrest. Yes. Kasi ibig sabihin, meron ng preliminary set of pieces of evidence na kinuha yung
prosecutor. No? Ibig sabihin, nag-devote ng resources dito ang International Criminal Court for their investigation. At sa ang aming pagkakaalam, nakuha na rin yung mga depositions tsaka yung mga testimonya. Of course, yung dating Pangulo, meron siyang karapatan to confront, diba, and to cross-examine eventually. No? Ang alam ko is logistically, that is also taken care of na right now. Dahilan sa, kaya nga nag-investigate, minake sure nila na secured na yung mga witnesses na ito para pagkalarga ng trial, handa na sila. Okay. Fast forward tayo. Sakali man, kapag naibaba na yung final decision at sakali man napatawan na ng guilty ang dating Pangulo, saan isisilbi ang sentensya? Oo. Well, sana magdilang ang hell, no, na mapatawan ng sentensya, di ba? Merong memorandum of agreement yung ICC with certain countries na willing to take in yung mga na-convict, no? Isa dyan ang Sweden, ang Norway, ang United Kingdom, so sila yung priority. Pero kung hindi sila pumayag bigla, ayaw nila yung katulad ni Rodrigo Duterte, usually the ICC will select a country from its membership. Diba? Ang But Pilipinas, we're not a member. We're not a member anymore. Oo. Actually, pwede nga rin yung pinanggalingan na bansa kung mapapatunayan nila na magiging safe and secure. Pero we're not a member anymore and I don't think it's gonna be possible logistically, no, At pwede na bumalik rin ba sila na, dito. kunwari sabihin na parang kung tatanggapin din ng bansang iyon? Yun talaga, dapat magkaroon ng agreement sila. Oo. Alam mo, may bayad naman yun eh. May bayad yan logistically. Oo. So, syempre, dahil ikaw magte-take care, and you have some sort of earning from it, di ba? Or some babayaran ka logistically ng ICC. May funds naman yung ICC to make sure na may magsaserve nung, may pagsaservan yung mga nakulong. Okay. Maliban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may iba pa bang akusado sa kaso kaugnay ng war on drugs noong nakaraang administrasyon? Kasama nga si Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief. Aasahan din ba na dadaan din siya dito sa prosesong pinagdaanan niya? Kasi hinahanap din namin ng media lahat si Senator Bato kahapon. He's nowhere to be found. Yung final nga raw sa Supreme Court na certiorari, petitioner na siya. Hindi ba parang premature, hindi pa nga lumalabas yung warrant sa kanya. No? Excited. Excited yata na kasi ang lumalabas din na balita ay susunod na siya. Well, it's obvious. No? She is the chief implementer of the bloody, murderous drug war. It would be absurd for him and illogical for him not to be included. So, ina-expect namin si Senator Bato de la Rosa at sa aming informasyon na nakuha, si Mr. Albayalde. Albayalde. Albayalde, no? Alright. Sila ang implementers ng drug war. Okay. To be fair din, ay may karapatan din sila kung ano man din daw yung gusto pang i-petition, i-questionin yung legalidad ng pagkaka-aresto. So, with this, kung desisyon na nito ng Korte Suprema, or nakikita mo bang dapat ngang makialam ang Korte Suprema dito sa ganitong petisyon, if ever man na hindi, yung mga katulad nila dating Pangulo, saan sila maghahain ng petisyon? Oo. Di ba sabi naman nila noon pa, bring it on. Madaliin mo na ICC. Ngayon, ba't parang ang daming, di ba? Yes. Dapat kung handa silang harapin yung ICC, ang remedy talaga nila is with the ICC, no? Hindi yung mga domestic courts. Kasi, like for example, yung kay Pangulong Rodrigo Duterte, narinig ko kanina, in-interview mo si Attorney Sal Panelo, nag-file siya ng habeas corpus. Yes. Pag nung tinanong, susundin ba siya ng ICC? Ang sabi niya, problema ng gobyerno yon. Yes. Because that is, a short answer for, hindi yan may enforce. Di ba? Hindi yan may enforce. Bahala na kayo. Hindi pwede ba yun? Bahala na kayo, di ba? Alam na ba't natin kung ano yung patutunguhan yan afterwards? Hindi mo pwedeng sabihin, problema nyo na yan. Hindi ganun di ba? As lawyers, we should know what should be the logical conclusion of the action that you're filing and what exact relief are you asking. No? In this particular case, paano uutusan ng Supreme Court? That is a supranational entity based on international law, no? Okay. Baka sila, yung kay Rodrigo Duterte, fait accompli na yun, I think, doon tayo academic. Pero, baka yung kala Senator Bato de la Rosa susunod, baka mag-issue muna ng TRO at pag-usapan muna kung ano ba talaga yung proseso. Kasi hindi rin naman rich ang experience natin sa issuance of a warrant of arrest from an international criminal court. Kasi some lawyers say, dapat i-follow yung extradition treaty.
my opinion is this is not extradition. It's not one country requesting It's to in another one country. country. It's Diba? It's a court. supranational entity na tayo ay dating miyembro. Diba? That's first. Second, so marami pang mga ibang question. Sinasabi nila, dapat i-follow yung Rome Statute. Eh, hindi na nga tayo member ng Rome Statute. Bakit dun sa rules ng Rome Statute mo titingnan? So, I think, legally, tama yung stand na tingnan natin kung ano obligasyon natin sa Interpol. Kung wala naman pumipigil sa atin i-turn over, because hindi naman sila nakasecure ng TRO, we can turn over. You're saying unlawful, yung mali, yung pagkaka-aresto or unlawful, yun ba pwedeng, okay, dinala na sa Korte Suprema, pero pwede ba nilang dalhin yung appeal na yon sa ICC? Pwede sa ICC. Doon, yun yung tamang forum. Questionin na, pero mali yung ginawa nyo kasi hindi na kami. Pero magpa-aresto muna siya, di ba? Kasi hindi ka pwede manghingi ng relief kung walang jurisdiction over your person. So, maliban sa pagharap niya dito sa kaso, kaya siya na-aresto, pwede silang umapila ng na yung kung paano siya inaresto or bakit siya inaaresto, pwede po. Doon, lahat ng mga interim measures tsaka lahat ng mga questions, they can go to the ICC. It's a court. At ibibigay sa kanya yon dahil binibigyan siya this time ng pagkakataon na sabi niyo nga ay maswerte na mayroon siyang ganitong pagkakataon na kinikilala yung kanyang karapatang pantao. Oo, na hindi naibigay sa lahat ng mga biktima ng marahas na drug war. Maraming salamat sa inyong oras. Attorney Dino De Leon, ang Director ng Human Rights and People Empowerment Center at alumnus ng The Hague Academy of International Law at Georgetown University Law Center.